Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Kaya ako po'y naniniwala din na ikaw po ay pagpapalain ng Diyos. Dahil pag inakap mo yung ipinagagawa ng Diyos, dadaloy ang probisyon. Ulitin ko muli, pag inakap mo yung ipinagagawa ng Diyos, dadaloy ang probisyon. Pero doon sa pagdaloy, meron ding persecution. Bakit? Dahil hahatulan ka doon sa iyong gagawin, sasabihin, talaga ba? Pero laging tandaan mo, kapag sinunod mo ang Diyos, mas malaki ang kaginawahan kaysa pag-uusig. Sabihin mo sa iyong katabi, pag sinunod mo ang Diyos, mas malaki ang kaginawahan kaysa pag-uusig. Kaya mula ngayon, susundin ko lagi ang Diyos. Amen? Kaya pag nga iyong nakamit, yung kabuuan ng ipinagagawa sa iyo ng Diyos, makakalimutan mo ang mga kapighatian dahil mas malaki yung gagawin ng Diyos. Amen? Idalangin mo yung may mga kabit. Dahil sabi ni Job, ang lahat ng may kabit, maghihirap hanggang sa kahuli-hulihan ng kanilang panahon. Basahin ninyo ang Job 31 at makikita ninyo na nakatala doon. Kaya sa halip na kagalitan mo, kaawaan mo. Tama lang na hindi mo kasama sa bahay para maranasan nila ang paghihirap sa huling panahon. Pati katawan nila ay matutuyo para sila ay magbalik loob sa Diyos. Pag-aralan ninyo ang 1 Corinthians chapter 5 at 2 Corinthians 2, it is about adultery. Kaya sinabi ko po ito sa inyo para hindi po kayo maghirap ang kalooban at hindi kayo mapuot, sa halip ay maawa at mahabag. Dahil ang pagkamaawain at pagkamahabagin, yun po ang dapat nating laging isa sa katuparan. Pumikit ka sandali at magdili-dili tayo at magmuni-muni. Alisin mo ang lahat ng sama ng loob sa iyo. Alisin mo ang lahat ng anumang kapaitan sa iyong puso dahil ito'y makasisira sa iyong katawan. Kailangang walang laman na anumang kapaitan at sama ng loob ang iyong puso. O Diyos, aming inilalagay lahat sa iyo, ang laman ng aming puso. At ngayong sandaling ito, kami lubusang lumilimot sa kasamaan na ginawa sa amin ng sinumang tao at kami ay nagpapatawad. Di namin ibig na kami ay mapigilan sa malaking iyong ginagawa. Kaya maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan sa aming pagpapatawad sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Hebrews 10:25, Hebrews 10:25, at ang sabi po dito, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, so much the more as you see the day approaching. Nais kong bigyan ng diin ang word na forsaking at ang word na exhorting. Ito po ay dalawang salita na nagsisiwalat ng paggawa. So, not forsaking, ang ibig sabihin ay hindi mo babaliwalain, hindi mo pababayaan. At ang pangalawa po, exhorting, iyo po, yung to exhort is to
challenge, to encourage, to persuade. Amen? So, kailangan po, gamitin natin ang Facebook, gamitin natin ang text line, and let us encourage one another to go to church. Hello? Amen. So the title of the message, I love church. I love fellowship. I love church. I love fellowship. Iniibig ko ang simbahan at ang simbahan po ay katawan. At iniibig ko rin ang pagsasama-sama natin. Kailangan pong magkaroon tayo ng excitement na dumating na sana ang araw ng linggo. Dumating na sana ang araw ng Miyerkules para sa prayer meeting. Kailangan pong tayo ay excited pagdating sa pagtitipon. Kaya't napakaliwanag po nitong dalawang katotohanan ito, not forsaking and then exhorting. Bakit po kaya napakahalaga nito? Sa Matthew 18, manalangin po muna tayo at hilingin natin sa banal na Espiritu dahil ang maiintindihan lamang natin ay yung ating isinasabuhay. The part of the Bible that we shall understand are those parts of the Bible that we live. Amen po ba? So maunawaan lamang natin yung ating isinasabuhay. O Diyos, aming Ama, liwanagan mo ang aming puso't ang aming isipan sapagkat ang buhay namin ay magiging masigla dahil may pangako ka that as you live, we shall live too. At katulad mo, ang pagkain mo ay ang kalooban ng iyong Ama. At hayaan mo na ang kalooban ng Ama ang maging pagkain namin at ito ay nasa salita. Maluwalhati ka, Ama, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at sa pagpatnubay at turo ng banal na Espiritu. Amen. So tandaan po natin na nasa iyo ang banal na Espiritu. Otherwise, wala ka dito. Dahil kung wala sa iyo ang Espiritu, hindi ka pag-aari ni Kristo. But because truth is, the Holy Spirit is in you. Amen? Nasa iyo po ang banal na Espiritu because you said that Jesus is your Lord. Sabihin mo nga, Jesus is my Lord. So the Spirit of God is in you. Dahil walang taong magsasabing si Jesus ay kanyang Panginoon kung wala sa kanya ang banal na Espiritu. Amen po ba? Kaya nga ating unawaing mabuti, mahal tayo ng Diyos. At tayo ay gusto ng Diyos na ilagay sa mataas na kalagayan, nakakaiba kaysa mga walang Diyos. Kaya't iyo pong unawaing mabuti, yun pong statement, giving yourself away. Nang ibig sabihin, yung aking sarili ay aking isa sa isang tabi upang ang kalooban ng Diyos ang aking maging panuntunan sa buhay. At ang pangalawa, living in His presence, pamumuhay sa Kanyang presensya. At kapag ikaw po ay nagtagumpay at hindi na ang sarili mo ang iyong itinataas, sa halip ay ang kaloobanan ng Diyos ang iyong hinahanap. Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, mabubuhay tayo sa presensya ng Diyos. Dalawa ang panalangin ni Moses sa dalawang aklat, sa Exodus at sa Numbers. At ang dalawang panalangin ito ay simple. At ang unang panalangin niya, hindi na natin tutukuyin sa Biblia, mamaya na lang gabi. Ang unang panalangin niya, ang sabi niya, if I found favor in your sight,
kung ako ay nakasumpong ng pabor sa iyong paningin, ipakilala mo sa akin kung sino ang aking makakasama sa iyong iniuutos na paglalakbay. So if I found favor in your sight, then let me know those people that will go with me. At ang sabi ng Diyos sa kanya, Moses, you have found favor in my sight. Pero hindi po siya nasiyahan. If truly I found favor in your sight, then show me thy ways. Moses, you have found favor in my sight. I have chosen you. Then, go with me. Wow. Hindi po siya nasiyahan dun sa unang salita ng Panginoon. Siya ba'y nagkakasala? Hindi po. Gusto niyang matiyak na kasama niya ang Panginoon. Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia. Lunes hanggang Sabado, sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang aming dala ay laging mabuting balita. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Dahil pagkasama natin ang presensya ng Diyos, hindi ka masisindak at matatakot sa pabago-bagong panahon. Kaya kailangang makatiyak tayo na kasama natin ang Diyos. Amen po ba? At sa ikalawang pagkakataon, so ang sabi ni Moses doon sa una, kung talagang nakasumpong ako ng pabor sa inyo, samahan mo ako. Gusto niya ng katibayan. Gusto niya ng ebidensya. Kapag kasama mo ang Diyos, mamahalin mo ang iyong asawa. Ano man ang ugali ng iyong asawa. Hello? Kaya nga atin pong unawain, kung ayaw na sa iyo ng iyong asawa, sabihin mo babay, ipaganda mo pa siya ng suitcase. Ayaw na sa iyo, bakit mo pipilitin? Pero sabihin mo, bukas ang pintuan sa iyo. Hello? Maganda ba sa pandinig ito? Yes? Dahil pag wala ang iyong asawa at iniwan ka, ang asawa mo ay ang Panginoong Jesus. At hindi kanya pababayaan. Amen po ba? At ikay magkakaroon ng kaginhawahan at kapayapaan. Naalaala ko ang isang kababayan ko dahil kabarkada ko yung anak. At nahikayat yung lalaki dun sa batang babae. Dahil pag minsan ang matandang lalaki ay nagkaka-crush sa batang babae. At siya nahikayat. Pero laging tandaan mo po,
starting a new relationship is demanding. Ang pag-uumpisa po ng bagong relasyon ay marami pong pananagutan yan. Katulad kahapon, nung isang araw kami ay nasa isang mall, at ako'y napaawa doon sa matandang lalaki. Umiiyak yung kanyang baby. Ang tanda ng lalaki at yung babae, bata. Doon sa kanyang edad ay pinatitigil niya yung baby. Ano bang problema nito? Parang hindi pa marunong mag-alaga ng sanggol. Gatas siguro, gatas. At napaka-sexy nung kanyang kasama. Ayaw ko kung asawa o apo, yung hindi ko alam. Pero sana mali ako at apo lang yun. Pero atin pong unawain, a new relationship, to start a new relationship, it is demanding. Marami ka pong uumpisahan ulit. Kaya napakahalaga po na tayo magpatuloy kay Jesucristo. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? At magtapat tayo sa ating pamilya dahil darating ang Panginoon at kailangan matagpuan tayo na tayo ay sama-sama. At laging tandaan mo, iiwas ang mamumuksa sa isang pamilyang magkakasama. Pansinin po natin. Karamihan po sa mga born again, malataas ang divorce rate. Yun po ay facts and figure. Bakit po kaya? Dahil nakaligtaan nila ang halaga ng pamilya. Kailangan pong pahalagahan natin ang pamilya. At maunawaan mo na kapag matatag at matibay ang iyong pamilya, alam mo, kahit anong sigwada ng mga pagsubok, kayo pa rin. At bumalik yung tatay ng aking kabarkada. Tinanggap siya, pero sa silong na lang siya. Wala na yun dati, dahil hindi naman born again yung nanay. Sa silong ka lang, bahala ka sa buhay mo dyan sa silong. Alam niyo yung silong? Sa ibaba ng bahay. Nakakaawa, sapagkat namatay siya sa sakit at namatay nakawawa. Sana na born again yung asawa niya. Yan nais kong ating maintindihang mabuti. Sabihin mo yung salitang commitment. Tayo po'y magiging matibay at matatag sa relasyon natin sa ating pamilya kapag tayo po'y committed sa Panginoong Jesucristo. At ang lalaki ay hindi magpapabago-bago ng bahay. Pag naalaala ko yung panahon ng aking kabataan, nakalulungkot. Dahil dun po sa talamak na kasalanan na nagaganap at nangyayari sa aking kapaligiran. Pero napakaganda po na tayo ay naligtas. At kailangan, alam mo, ang grasya, ang tanging kailangan para maligtas ang isang tao. So grace bring salvation. Saved by grace through faith, but salvation will bring good works. Huwag mo pong kalilimutan yon. Ang grasya po ang magdadala ng kaligtasan na iyong pinaniwalaan. At kapag ikaw po'y naligtas, ikaw po ay gagawa ng pawang kabutihan. Kaya't napakaganda at napakahalaga ang atin pong unawain araw-araw na manatili tayong ligtas. Ang hindi magagawa ng grasya, there are several things that grace cannot do. Grace cannot work in a life of a person that is righteous if he commit a sin. Ito po, ang Diyos po ay Diyos na makatarungan. Kapag ang isang masama na hindi kinikilala ang Diyos ay nakagawa ng kasalanan, at ito namang dumadalo sa simbahan ng Panginoon ay nakagawa rin ng kasalanan,
Ang ibig bang sabihin ay papaboran ng Diyos itong Kristiyanong makasalanan na tulad ng kasalanan nung hindi kumikilala sa Diyos? Palagay ko, hindi siya papaboran ng Diyos. Patatawarin ba ng Diyos yung kasalanan nitong Kristiyano kahit hindi siya humingi ng tawad? Palagay ko, hindi siya patatawarin. Dahil ang pagpapatawad ay sa pamamagitan ng kumpisal. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their sins, heal their land. Bakit po marami ang taong walang tagumpay? Because they are not sure of themselves. Wala po silang alam tungkol sa layunin ng kanilang pagkalikha. Kaya ito pong titulo, I love church and I love fellowship. Iniibig ko ang simbahan at iniibig ko ang pakikisama sa kapwa ko mananampalataya. You know why? Bakit ba napakahalaga na ako ay laging dumadalo sa gawain ng Panginoon? Ano ba ang ating, hindi ko po tinitingnan ang aking makukuhan, tinitingnan ko po ay ang parangal na may bibigay ko sa Diyos. Purihin ang Diyos. Sa Matthew 16, the revelation of who Jesus Christ is. Kaya kailangan buong-buo, isuko mo ang buo mong buhay kay Hesus Kristo. Matthew 16:16. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Verse 17. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Revelation of who Jesus is from the Father. So, ang pahayag tungkol kung sino si Jesucristo ay mula sa langit. Kaya kapag iyong tinanggap si Jesucristong iyong sariling tagapagligtas, good for you. Dahil ito ay mula sa Ama. Amen po ba? Doon sa ikalawang panalangin ni Moses, sa Book of Numbers, yung isa sa Exodus, at ang sabi niya, dahil nga matigas ang ulo ng kanyang pinamumunuan, ang sabi ng Diyos kay Moses, tutugunin kita doon sa iyong kahilingan. Pero hindi ko hahayaan na ang iyong mga kasamahan ay makapasok sa lupang pangako. For 10 times, they doubted me. 10 ulit nag-alinlangan sila sa mga ipinakita kong himala, hindi nila ako kinilala. Kapatid, may this ring a bell for your hearing. Hanggang ngayon ba hindi ka nagtitiwala na kaya kang paunlarin ng kapangyarihan ni Jesucristo? Hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin nagtitiwala kaya kang pagalingin ng Panginoong Jesucristo? 10 times you have tested me. You doubted me. You did not believe on the miracles that I have performed in your sight. Kapatid, umalis ka na sa pag-aalinlangan. Ang Diyos ang makalulutas ng iyong suliranin. Ang Diyos ang makapagdadala sa iyo ng kaginhawaan. Amen. Kaya wag mo nang pag-alinlanganan anuman ang iyong kalagayan at katayuan, sabihin mo, I expect a breakthrough. Amen po ba? Kaya nga unawain mong mabuti. Hindi na baling ako'y hatulan ng lahat ng tao, wag lang ng Diyos. Kaysa ako ay kalugdan ng lahat ng tao, hahatulan naman ako ng Diyos. It is better for me to be judged by everyone, but accepted by God, rather than accepted by all and judged by God. Mamili ka po. Ano ang gusto mo? Marami kang kaibigan na puro, ikaw na ang magsabi kung anong uring kaibigan. Dahil ayaw mo
na ikay pag-usapan sa Facebook. And nais ko pong ipaunawa, it is your decision. Magpatuloy tayo sa Diyos. At laging tandaan mo po, napakayaman natin. At atin pong unawaing mabuti, pag-aralan ninyo ang Book of Job chapter 28, na merong dalawang napakahalagang bagay na hindi kayang bayaran ng mga ginto, pilak, mamahaling hiyas, hindi kayang bilhin ng sino mang napakayaman na tao. There are two things, two treasures. Both are incomparable to the gold, to the silver, to the topaz, to the everything material. Alam mo kung ano ito? Wisdom and understanding. And how shall you obtain wisdom? How shall you obtain understanding? To obtain wisdom, fear God. Fear the Lord. To obtain understanding, turn from all wicked ways. Wisdom, you cannot benefit from wisdom without understanding it. Hindi mo mapakikinabangan ang karunungan kung hindi mo ito naunawaan at hindi mo maunawaan ang karunungan kung ikaw ay may tampo at sama ng loob sa iyong anak. Hello? Yung katiting na sama ng loob ay pipigil sa pagsisiwalat ng banal na espiritu kung ano yung pagpapalang matagal nang nasa iyo. At unawain mong mabuti, pinagpala ka na bago ka pa nalikha. Hello? Kaya nga ating unawain, prosperity is built in. Ang kasaganaan po ay kasama ng pagkalikha sa atin. E ano ba ang kasaganaan? So pansinin po natin sa Joshua 1:8, ipakikita ko sa inyo kung ano ang una. Ano ang una? Kasaganaan o tagumpay? Sa worldly principle, ang simula ay tagumpay bago kasaganaan. Sa divine principle, kasaganaan muna bago tagumpay. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then, oh, I love the word then. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ano ang una? Prosperity or success? So ano ang una? Prosperity o success? Prosperity! At ang prosperity po ay narito. Kaya kailangan ituro ang prosperity because prosperity is not material things. Prosperity start in the spirit because we are blessed with all the spiritual blessings in the heavenly places. Because the blessing of the Lord, it maketh rich. And what is the blessing of the Lord? The Holy Spirit. And the Holy Spirit will make you rich. He added no sorrow with it. So when you have the Holy Spirit, you are prosperous. Kaya lahat ng iyong gagawin, lahat ng desire mo, tulungan ang mga dukha. Kaya pag nanalangin ka, it's not for you and your family. Nananalangin ka para magawa mo yung mabuting gawain na resulta ng kaligtasan na mula sa grasya.
Amen po ba? Kaya nga kung ako'y may pera, wala akong gagawin kundi kumuha ng oras sa radyo, telebisyon at kung pagbibigyan ako ng Diyos, bumili ng sariling himpilan. Hello? So I'm asking for wealth, not for my own consumption, not for the stability of my family. No, it's for the gospel. And riches will flow. That is prosperity. You desire nothing but the glory of the Lord. That is prosperity. At kapag ikaw ay nagmimiti ng karangalan ng Diyos, magkakaloob ka ng malaki kahit hindi ka nahamunin. Why? Because you know na yung iyong bahagi ng yamay galing sa Diyos at gagamitin sa gawain ng Diyos. Nakukuha niyo po. At ikaw ay yayaman dahil alam ng Diyos na hindi masasayang ang yaman sa iyong kamay. Dumadaan lang. Amen po ba? The moment that the blessing of the Lord is stopped in your hand, the moment that you become a container, blessing will stop. Because we were not designed to be a container. We were designed to be a channel. And it is the designer who is to be followed. Siya ang nag-design sa atin eh. Kaya siya ay bigay ng bigay at hihinto ang kanyang pagbibigay kapag huminto sa iyo yung kanyang ibinigay. It has to flow. Kaya hanggat maaari, pagdating sa akin, bigay ko agad sa aking asawa dahil siya ang mangangasiwa ng pangangailangan ng pamilya. Hello? Kaya hindi ako maaabala sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya maging sa simbahan, hindi na ako ang mangangasiwa sa pananalapi sapagkat ang aking buhay ay nakatuon sa salita ng Diyos at pakikipagniig sa Diyos. I love the church. At ang pangangaral, magpapala sa nakikinig at magpapala sa nangangaral. Kapag hindi ipinangaral ang sinasabi ng Diyos, mapapahamak ang nakikinig, mapapahamak din ang nangangaral. Hello? Sabihin mo uli, I love the church. Sabihin mo uli, I love fellowship. Glory. So bakit po napakahalaga ng ating pagtitipon? Because this is the only place that we can relate to one another. Because relationship will strengthen, or relationship will strengthen through fellowship. Ang relasyon po natin sa Diyos at ang relasyon natin sa isa't isa at ang relasyon natin sa ating pamilya, bakit kami ay matibay at matatag bilang pamilya? We will be 40 this year. Bakit? Dahil meron kaming fellowship. And what is fellowship? Kwentuhan. Kaya kaming mag-asawa, laging may fellowship. Kwentuhan kami, kwento ng kwento hanggang makatulog na ang isa't isa. Hello? Yun po. We were designed, we were wired to communicate, to dialogue, for conversation. Kaya pag ang mag-asawa ay magkatalikod na, at pag kumakain ay unahan, may problema sa fellowship. Hello? Salamat at walang amen. Ibig sabihin, nahagip. Ulitin kong muli, ang design ng Diyos ikay maging maunlad, ang design ng Diyos ikay maging mayaman, ang design ng Diyos ang iyong mga anak ay maging pinagpala sa ibabaw ng lupa. At sila ay magiging pagpapala kung igagalang niya ang tatay at nanay. At paano niyang igagalang ang tatay at nanay kung walang oras yung tatay at nanay sa fellowship. Hello? Oh, purihin ang Panginoon. Kaya kaming mag-asawa, kami laging handa para sa fellowship ng aming pamilya once a week. At pag minsan, 3 times a week. You know why? Dahil doon po nagkakaroon ng isang paggagalangan.
Kaya napakaganda at napakahalaga po na ako bilang asawa ng aking asawa, kailangan ipakita ko kung gaano ko siya iniibig, kung gaano ko siya iginagalang. At ano ang mangyayari? Then igagalang kami ng mga anak namin, manugang at apo. Maiiwas namin ang aming manugang dun sa sabi ng Panginoon ang magiging mahigpit na kaaway ng manugang na babae, ang biyan ng babae. Wala po sa amin yon because of fellowship. Hello? At kami hindi nakikialam kung ano ang desisyon nila, kung paano sila magsasaing, kung paano sila magpiprito, hindi namin pinakikialaman. Marami pong biyan ng babae. Ay, mali ang pagpiprito mo. Eh, bakit? Hayaan mo na lang kung siya yung nagpiprito na naka-apron o kung siya yung nagpipritong nakatuntong sa silya. Bayaan mo siya yun. Huwag mo sabihin, ganito ang tama. Sa'yo'y tama, pero sa kanya ay tama yung nakatuntong sa silya. Dahil doon sa tumitilamsik na langis. Nakukuha niyo po. Enjoy your daughters-in-law. Enjoy your sons-in-law. At iyong i-influensya sila na mag-open up at nang sa ganun merong kwentuhang maganda. Eh kadalasan may mga biyanan, pa isang tabi po, hindi pa nagsasalita yung manugang ay nakasermo na. Marami pong pastor dito. Laging tandaan mo po, ang isa pong healthy conversation, hayaan mong magsalita the other person. Sa kapag tumigil siya pagsasalita, sundan mo lang yung kanyang mga sinabi. Hello? Hindi yung nagsasalita pa, ako, nung bata ako, huwag kang magbabatin habang nagsasalita pa yung kausap mo. Tayo po kasing matanda, laging hinihikayat natin ang kwentuhan. Nung ako ay bata pa. Kung sagutin ka nung apo mo, Lolo, nung bata ka pa, iba na po ngayon. Huwag mong dalhin ang mga apo natin sa pagkakasala. Let us be interested on them. Hello? Ituon po natin ang interes sa kanila. Dahil, alam mo, mahihikayat mo silang dumalo sa simbahan. Why? Because you will attract a following. Susundan ka ng iyong mga apo. Dahil, interesado sa iyo yung iyong apo. Nakukuha niyo po. Laging tandaan mo, yung mga maling gawin ng mga bata sa kanilang edad na 3-4 years old, ay wag laging papaluin mo, wag laging iyong pagsasabihan, magsasawa yun hanggang yung tunay na pagsasabi ay hindi na niya pakikinggan. Enjoy their childishness while they are a child. At maalala nila na may nagmahal sa kanilang lola kahit sila ay nagbabasa lagi ng punas ka lang ng punas. Amen? At pag lumaki sila, maalala nila nung sila ay musmus pa. Kapatid, gawin mo ang iyong simbahan ay tahanan ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, gawin mo ang bahay mo na tahanan ng Diyos. At alam mo, pag may presensya ng Diyos sa iyong bahay, uuwi ang iyong mga anak. 3 ang anak naming lalaki, pero hindi nahikayat ng masamang bisyo. Alam mo ang susi? Fellowship. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Pagsasama-sama at ganito ang aking ginagawa. Alam mo, yung ginagawa mo, may pinagmanahan ka. Paulit-ulit ko pong ipinapatutuo ito. Sino po? Ako. Ganyan-ganyan ako noon. Pero tumigil ako dahil walang kabutihang idudulot. Kaya walang naginom. Ako'y nanigarilyo pero walang nanigarilyo. Dahil kinukwento ko sa kanila ang kasamaan ng bisyo. Kaya nga po ating unawain, hindi pa huli.
Love the church, and the first church is your house. Ang unang simbahan po ay ang iyong bahay. And let the joy of the Lord inhabit your house. Amen po ba? Kailangan ang kagalakan ng Panginoon nasa iyong mismong bahay. At mahihikayat ang iyong mga manugang na lagi kang dalawin. Amen po ba? Kahit walang dalang pasalubong, maghanda ka ng kanilang mabibit-bit pa uwi. Amen? Always desire to give. Because it is more blessed to give than to receive. Lagi pong may handa ka sa iyong apo na ibibigay. Laging may handa ka dapat sa manugang mo na ibibigay. At kapag sila po'y nasanay doon, they will enjoy family fellowship. Kaya sa simbahan, kapag tayo po ay nagkakaisa at lahat tayo nabubuhay katulad ng Panginoong Hesukristo sa patnubay ng Banal na Espiritu, yung lahat ng katanungan may masasagot sa isang mensahe. At yung iyong pangangailangan ay matutustusan sa sandali na maunawaan mo ang dapat mong gawin. So when we are in church and the message is going, remember this, that Sunday services, tinawag po natin itong worship service. And worship is in 4 parts. Worship, ang ibig po sabihin ng worship, singing, praises, and thanksgiving. Pagkatapos po, prayer. Pagkatapos po, offering. At pagkatapos po, pronouncement of prophetic word na gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin. At kapag ito'y pinaniwalaan, maalala nila na totoo ang pangako ng Diyos. Kaya po, ngayong umagang ito, nais kong inyong maintindihang mabuti, let the atmosphere of the presence of God be in your house. Amen po ba? Hayaan mong ang paligid ng iyong bahay ay mapuspos ng presensya ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Sa Psalms 16:11, kapag ang presensya ng Diyos ay nasa iyong bahay, Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. So, ang unang katibayan po na ang presensya ng Diyos ay nasa iyong buhay, lagi kang may kagalakan. Pagdating ng problema, naggagala ka at nagpapasalamat ka sa Diyos dahil napili ka na makaranas ng isang himala. Hello? Kaya pag ikay may pagsubok, may himalang nakatakdang gagawin ng Diyos sa iyong buhay. So don't doubt God, believe that He is up for something that is very great. Nakukuha niyo po? Kaya nga kung ikaw man ay merong masamang pakiramdam, iyong utusan yung masamang pakiramdam na pumunta sa kalaliman ng dagat, doon sa walang barko. Amen? So, dahil baka yun ay lumipat doon sa mga nakasakay sa barko, kaya sabihin mo, sa kalaliman ng dagat, pusod ng dagat, so itakwil mo yung anumang nararamdaman mo sapagkat hindi yan karapat-dapat sa iyong katawan dahil ang katawan mo'y templo ng banal na Espiritu at dahil templo ng banal na Espiritu ang may-ari sa iyong katawan ay ang Panginoong Hesukristo. Oh, purihin ang Panginoon. So you will be joyful 24/7 and there will be pleasures forevermore. At meron pong kasiyahan magpakailanman. Kaya atin pong unawain, ang presensya po ng Diyos ay nasa lahat ng dako, kaya po siya ay omnipresent. Nasa lahat po siya ng dako. Pag-aralan ninyo ang Psalms 139, hindi na natin babasahin. Pero ang sabi ron, where shall I go from thy presence, O God? Paano ako tatakas sa iyong presensya? Kahit saan ako pumunta. Pumunta man ako sa kalangitan, naruroon ka rin. Pumunta man ako sa kadiliman, ang pusikit na dilim ay liwanag sa iyo. Pumunta man marahil ako sa impyerno, naruroon ka rin. How can I flee from thy presence, O God? So do not flee from the presence of God. Enjoy the presence of God. Amen? So paano ang isang tao umiiwas sa presensya ng Diyos? Kapag siya
ay may kasalanan sa kanyang asawa. Kapag siya ay may kasalanan sa kanyang boss, iiwas ang isang tao sa presensya ng Diyos. Nung si Adan ay magkasala, umiwas siya sa Diyos. So ano ang gusto mo sa pagharap mo at ng Diyos? Parusa o pagpapala? Parusa o pagpapatawad? Kaya harapin mo at ang sabi ni David, sa iyo lamang ako nagkasala, patawarin mo ako, Panginoon. At tinawag siya man after his own heart because he always confessed whenever na nagkasala siya at nasabihan na siya nagkasala. Lagi siyang nagkukumpisal, patawarin mo po ako. And again, the goodness of the Lord will continue on flowing. Kaya kapatid, hindi mo maiiwasan ang presensya ng Diyos. Kaya sa halip na talikdan mo ang Diyos, harapin mo at sabihin mo, Diyos ko, ito po ako. Huwag mo po silang parurusa, sabi ni Moses. Kung gusto mo po, ako na lang ang alisin mo ang pangalan sa aklat ng buhay. Pero huwag po sila. Kahit po matigas ang ulo nila. At ang sabi ng Diyos, Moses, ang pinarurusahan ko ay ang hindi matuwid. Moses, ang pinarurusahan ko ay makasalanan, pero alang-alang sa iyong intercession, patatawarin ko sila because of you. Hello. Kaya kapatid, bilang tatay at nanay, stand in the gap between God and your children. Hindi ka ba dinadalaw ng iyong anak? Huwag mong susumpain ng iyong anak dahil kadalasan may mga magulang pambihira. Kung alam lang niya na halos hindi ko siya padapuan ng lamok. Kung alam lang niya nung mga panahon na siya ay malaki ang bayaran, ay ako ay nangutang at hanggang ngayon ay binabayaran ko pa yung utang kung walang kwentang anak yan. Huwag ka pong may nagsasalita because you are an intercessor between God and your children. Pambihira yung anak ko, babaero. Siguro nagmana sa iyo. Amen. Kaya nga unawain nating mabuti, you have to stand between God and your children because Satan desires to destroy your children, but God planned that your children will be mighty on earth and will be blessed. Glory. Huwag mong sasabihin pag umuwi ang anak mo, sasabihin mo, pusakal at masamang ugaling anak. Huwag po, nung bumalik ang prodigal son, parang walang kasama ang ginawa. Marami kasing lola. Bihira ka hanggang ngayon. Tapos, eto ka pa at dumating ka pa rito, wala kang dalang kahit ano. Ano ka ba naman? Ganun po ba yung ama na naghintay sa isang alibughang anak? Hindi po. Nung makita niya ang alibughan niyang anak na mukhang baboy at ang haba ng buhok at ang kuko napakahaba at payat na payat, ang sabi niya, salubungin ang anak ko na wala pero siya ay naririto na. Gawin mo na ang iyong bahay ay puspos ng kalangitan. Thy will be done on earth as it is in heaven. Mangyari ang kalooban mo at ang Diyos laging nagpapatawad sa iyong bahay. Punuin mo ito ng pagpapatawad at magsimula ka ngayong umagang ito na mag-umpisa na magkaroon ng revival mismo sa iyong personal na buhay at sa iyong tahanan. Make your house a heaven of rest, a haven of rest, and heaven like that in heaven. Ang Diyos po natin napakabuti. Ikaw ba naniniwala na napakabuti ng ating Diyos? Purihin ang Panginoon. Kaya ngayon pong umaga, lumipat tayo sa Matthew 16 verse 18. I love the church, I love fellowship. Ano ba ang nangyayari pag tayo sama-sama? May malaking nangyayari po. And I say also unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So in church, wala pong magagawa ang impyerno. Kaya kailangan lagi kang dumalo. At sa verse 19, and I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loose in heaven. Kaya igapos mo ang anumang kasamaan sa iyong bahay at luwagan mo ang pagpapala ng Diyos sa iyong bahay.
Igapos mo ang kasalanan ng iyong asawa at luwagan mo ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Igapos mo ang kasalanan ng iyong mga anak at luwagan mo ang mga pagpapala ng Diyos na dumaloy sa kanyang buhay. At ang sabi ng verse 20, and this is the essence of loving the church and fellowship. At ang sabi po rito, sa 18:19, sa Matthew 18:19, again I say unto you that if two of you shall agree on earth as binding anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Verse 19, this is loving the church and fellowship. For where the 2 or 3 are gathered together in my name, there I am in the midst of them. So true, Jesus is here. Jesus is always here. And where Jesus is, there will be miracles. Where Jesus is, there will be blessing. Amen po ba? So, miracle and blessings are here. Expect that you will be recipient of those. Mapagpala po tayo ng Diyos, expect always a breakthrough for your life. Manalangin tayo, Diyos na dakila amang makapangyarihan. Salamat. Alam naming enjoy ka sa amin. Pagpalain mo ang bawat isa at maintindihan nila ang mga problema nila at malutas at tustusan mo ang bawat isa sa lahat ng kanilang kailangan para sa kalwalhatian mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Diyos po'y napakabuti. God bless. Salamat sa Diyos sa katatapos lamang na mensahe. I love church and I love fellowship. At ako po'y naniniwala na ang inyong pag-ibig para makadalo sa gawain sa inyong simbahan ay umuunlad sa pamamagitan ng mga mensahe na akin pong na ituturo at na ipapahayag. At kayo po ay mapagpala at maranasan ninyo ang kainaman ng pagsama ng presensya ng Diyos sa inyong buhay. At kung meron po na sumusubaybay sa palatuntunang ito sa kauna-unahang pagkakataon at hindi pa kayo na born again, I challenge you na sundan ang panalangin ito at matanggap ninyo ang kaligtasan. Jesucristo, tinatanggap kita na aking tagapagligtas, Panginoon at Diyos. At ako ay puspusin mo ng iyong banal na Espiritu. Salamat sa kaligtasan at karapat at kapangyarihang maging anak ng Diyos. Salamat, Ama, sa iyong kalwalhatian at puspusin mo ako ng iyong Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Diyos po ay napakabuti, kaya kailangang iniibig po nating dumalo sa gawain sa ating simbahan. At maranasan ninyo ang kagandahan ng paggawa ng banal na Espiritu sa inyong buhay. At ako po sa pagtanggap ng pangitain na tawag ng Diyos ay akin pong ipinagpapatuloy ito for 28 years and more than 28 na po dahil 28 years in 1 month at ako po ay nanalangin at akin pong minimithi na magkaroon ng 10,000 partners. Ang gawain ito para lalo po nating mapalawak at mapalaganap ang pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos sa lahat ng dako ng bansa. At kayo po ay mapagpala ng Diyos at kayo po ay makasulat sa akin through email o kaya ay text sa ating mga text number ng ating mga cellphone at mapagpala po kayo ng Diyos. At ako po ay dadalangin para po sa inyong commitment for 500 pesos for the next 6 months. 500 pesos monthly. At kayo po ay padadalhan ko ng anointing oil at ng aking CD preaching, God Has the Final Say. Ito po ay padadala ko kapag daka sa inyo at kayo ay padadalhan ko ng iba pang pwede kong maibigay sa inyo. O Diyos na dakila, amang makapangyarihan, pagpalain mo ang bawat isa na nagpasya na maging partners for 6 months sa pagkakaloob ng 500 at sila po ay tustusan mo na ngayon ang kanilang pagkakaloob sapagkat galing po lahat sa iyo at dadaloy sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, ay ang kalwalhatian. Amen. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala,
Anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries.